So hello mga May, for today's video mag-iiba tayo ng landas. Bale dito sa vlog na to, ang gagawin naman natin ay flower. Bale dito sa part na to may nag-order sa atin ng 50 pieces na tulip. Maliit lang naman, hindi siya yung malaking tulip. Para lang siyang keychain style, tapos medyo may twist. So bali white tulip yung napili ng customer natin, kaya naman haya na pa-order ako agad sa Prime 05 na yarn. Kasi ito talaga yung pinaka the best na for me na 5-ply milk cotton yarn. Kasi before, sinubukan ko ulit mag-order ng ng 5-ply milk cotton yarn na cow label, pero talagang same pa rin sila ng quality. Kasi meron akong nabasa sa isang group na bumalik na daw sa dating quality ng cow label, pero yung grams niya mas bumaba daw, para siguro ganun na yung ma-achieve pa rin yung 20 plus na price. Pero hindi na yung quality, bumalik sa dati. Kaso nga lang pag ka-order ko, ganun pa rin naman mga manipis pa rin siya na mahimulmul na talaga sobra. So ayan, talagang kahit mahirap umorder ng Prime 05 at halos lahat ng colors nila ay always sold out. Ayan, talagang napa-order tayo ng mas maaga pa sa kailangan natin para dun sa paggawa natin ng order. Kasi nga, sa Cebu pa, nanggagaling tong Prime 05 na to. Basta yun. Anyways, ayan, bale 50 pieces na tulip yung ginawa ko na yan. Siguro ito ay pa-souvenir or pa-token sa mga visitors ng isang hotel or something na bakasyonan, ganon. Kasi dun depende. Hindi ko alam, din ako nagtanong sa customer, pero parang ganon lang yung nasa isip ko. Anyways, eto na, nandito na tayo sa dahon. Bali, isang dahon lang din yung ilalagay ko dito kasi nga medyo matatakpan na niya yung pinahang sulat nung background na ginawa natin dito para sa ating flower. Tapos eto nga pala, i-share ko na rin sa inyo na etong ano bang ka-yarn to? Rainbow cotton yarn. Ito maganda rin to, medyo mahal lang talaga siya, parang double yung price niya ng Prime 05, pero as in talaga yung quality to na the best talaga yung quality nito. Ewan, nabobulol na ako. Anyways, kung meron nga lang sanang white nitong stock nitong kind ng yarn na to, kung may white lang sana, baka ito din yung ginamit kong yarn for the tulip heads. Kaso nga lang upon checking, wala akong mahanap na stock ng white. Ito rin ang problema ko, kaya parang hindi ko ma-push din tong rainbow cotton yarn na to, kasi nga always naman nawala ring stock yung mga colors nila. Tapos unlike sa Prime 05 na marami kang pamimilian na kulay, dito sa rainbow cotton is limited lang yung mga colors na available. So parang yung mga primary colors lang yung meron and mga pastel. So yun lang, parang tapos madalas pa sold out yung ibang kulay, yung mga madalas na kailangan. So siguro dahil nga maganda yung quality, or meron man silang stock siguro sa mga physical store na ng shop. Syempre dahil nasa province tayo, aasa talaga tayo sa mga online shops. So ayan, dito naman sa part na to, naglagay na ako ng mga fiber fill. So, ganyan lang ako kapag maramihan ang ginagawa, no. Iisang process lang lagi yung ginagawa ko. Tulad nung napansin nyo, una ginawa ko muna lahat ng tulip heads. Yan, inipon ko muna. And next, nagawa naman ako ng mga dahon, puro dahon muna. And after that, yan, naglagay naman ako ng fiber fill, bawat isa muna. Bago ko tinahi, bawat isa uli. Kasi, kapag bulk orders kasi, mas mapapabilis ka talaga kapag iisang process lang yung ginagawa mo at a time. So, kumbaga, parang pagpaulit-ulit kasi nagkakaroon ng momentum yung kamay mo na alam na yung gagawin, parang nasanay na sa process na ganun. So, parang mas napapabilis kapag ganung proseso. So, ayan, nalagyan ko na lahat, naayos na lahat. So, mag-a-arrange na tayo kasunod niyan. So, eto, chinek ko lang lahat ng ating tulip kung kompleto ba or nalagyan ko ba ng maayos lahat. Noon na medyo nagwo-worry pa ako kasi baka ako masyadong maliit yung nagawa kong tulip. Pero okay pala siya, sakto lang pala dun siya sa may printed natin na background. Basta hindi ko alam kung ano man tawag doon, o template, basta ganon, background template. Basta yun. Nag-edit lang din ako sa Canva noon and wala naman akong pinag-anuhan. Siguro meron lang akong inspo na sinend kay client na pwede namin paggayahan from Pinterest lang din yun. So, ayun na yung na-push namin na design. So, ang naging usapan kasi niyan, kung naalala nyo na nag-post ako ng tulip na flower, na white din. So, yun yung napag-usapan namin. So, maggagawa ako ng tulip na basta yun, meron lang siya specific
specific na price na binigay sa akin. So ayun, inayon ko yung size ng tulip sa budget ng ating customer. So nagbigay ako sa kanya and then nag-request siya kung pwede bang lagyan ng pangalan or something na basta pangalan. So wala akong naisip. Ang tanging naisip ko lang is lalagyan ng parang pa-ribbon style or alam mo yun, yung parang tag lang na mayroong printed na kung ano man yung papasulat nila. So medyo hindi naman siya ganun kaaya-aya. And then naghanap ako ng inspo sa Pinterest nga. Tapos yun nga, nakakita kami ng isang style na nagustuhan na namin pareho and approved na sa customer natin. And yun na nga yung napagkasunduan namin na eto na nga yun yung ginagawa ko ngayon. And then eto namang 30 cm na ating una wire, yun, stem. Hindi ako gumagamit ng barbecue stick sa mga ganitong flower kasi maraming cons ang barbecue stick. So, ayan, ito ang ating ginagamit talaga, stem. Kasi halos same lang naman ng price. Medyo mura nga lang talaga sa barbecue stick pero marami ka namang mararanasan pagdating sa barbecue stick. Kaya talaga mag-invest ka na lang sa stem talaga sa wire. So, bali yun nga, yung wire is hinati ko lang sa tatlo yung 30 cm. So, parang 40 inches yata. 4 inches yata yun kasi 12 inches din eh. So, 4 inches yung size ng ating stem dyan. So, ayan lang, binalutan ko lang din bawat isa ng ating flower para ma-arrange na natin yan. So, inayos-ayos ko lang. Tapos naisip ko na medyo maganda yata kung ibabaluktot ng medyo light. So, ayan, medyo binaluktot ko yung part ng stem. Kaya ayan, may style siya ng ganyan. And mas maganda naman siyang tingnan talaga pag nakabaluktot. Kasi parang may style siyang tingnan compare sa parang nakadiretso lang kasi nga maliit lang yung stem natin. So, ayan, nung natapos ko naman na lahat ng ating flowers na i-arrange or i-ayos, ito naman ipapakita ko na sa inyo yung na-edit natin sa Canva. So, ganyan lang siya kasimple. So, ayan, pina-check ko pa rin yan sa customer natin kung okay na ba or approved na ba yung edited natin na background. Kasi nga, syempre, para at least may idea sila or may papa-adjust sila is ma-adjust na before pa mag-print. Kasi syempre, sayang kapag hindi na-approve or hindi pasok sa taste ng ating customer. So, ayan, nung okay na at nagkasundo na ay, ayan, nag-print na rin ako at nag-cut na, kinat ko rin yan isa-isa, 50 pieces yan. So, ang gamit ko dyan is yung vellum paper na 200 GSM. So, matigas talaga siya. Kaya, okay na okay yan. Then, yung pagka-edit ko niyan, mga simpleng edited lang naman yan sa Canva. Tapos nilagyan ko lang ng line dyan kung saan doon ako magpapattern ng paggugupitan ko or paghahatian ko kung saan ipapasok yung ating pinahang flower. So ayun, naglagay lang ako ng ganyan. Hindi naman na yan visible kasi may ilalagay tayong ribbon dyan na matatakpan yung pinahang line na yan. So hindi na yan makikita. And then medyo ang theme kasi nitong ating flower is white and gray. So, kaya itong ating printed na background is medyo may touch ng gray yung background niya. Kasi nga para mas ma-highlight yung ating flower na white. Kasi nga kapag plain white ko lang din yung background and then sulat lang is medyo hindi naman mahahalata yung flower natin kasi white na din. So, ayan, medyo nilagyan ko ng touch of gray. Hindi na lang masyadong kita dito sa video pero mag-gray talaga siya. So, ayan yung pinahang style ng ating magiging flower. And ganyan siya talaga. As in, natuwa ako kasi saktong-sakto lang din pala talaga yung ating tulip dito sa ating ginawang background. So, parang dalawang background yung na-print ko sa isang short na size ng bond paper or yung ating vellum paper. So, ayan, ganyan yung magiging style niya. So, hinilagay ko lang lahat. And then, dinikitan ko lang yung pinahang flower sa likod para hindi siya gumalaw o mahugot para safe pa rin yung flower. Kahit na medyo magalaw-galaw siya or mataob-taob siya is hindi matatanggal yung ating pinahang flower. Double secure na rin. Medyo mahigpit na rin naman yung space ng ating ginupit. Pero, nilagyan ko pa rin ng dikit para just in case na medyo lumuwag siya, hindi matatanggal yung ating flower. Dito naman sa ribbon, gray na ribbon yung napagkasunduan namin kasi nga gusto nga nila na may touch ng gray. So, gray na ribbon, itong in-order ko. Maliit na ribbon lang para hindi ma-overpower yung ating flower. Para ma-highlight pa rin yung flower kasi iyan yung main event sa sa design na to. So, ayan lang, naglagay lang, naggawa lang ako ng ribbon na parang 10 inches yung size ng cut ko dyan. And then,
Ayan, ni-ribbon ko na lang ng maliit and then ididikit natin siya kasi kapag yung dinirect ribbon ko siya, medyo pumapangit yung ribbon. So ayan, ididikit na lang natin siya para maayos yung pagkaka-ribbon natin. So ayan, 'di ba? Okay siya. Ayan, sabi ko naman sa inyo kanina na matatakpan din yung pinahang guhit natin diyan or nilagay na parang pattern na guhit dun sa ating background. Kasi nga dahil dito sa ating ribbon, kaya natakpan siya. Ayan, dinikitan ko lang din lahat ng ating mga tulip, lahat yan, 50 pieces hanggang sa matapos. Hindi nga lang din ako nakakaramdam ng pagod at antok nitong mga panahon na yan kasi natutuwa talaga ako sa nagiging result nitong aking ginagawa kasi nga nagagandahan din talaga ako sa kanya and maganda rin to pang souvenir or pang yun nga pang pag-giveaway sa mga events or sa mga parang pa-token nga sa mga visitors nyo sa isang business or basta yan, parang staycation or something na hotel or anything, ewan ko, yun lang yung parang idea ko lang sa purpose nitong pinagawa sa atin. And syempre, para maging maayos at magandang tingnan yung ating order sa atin. So, plinastic ko din yan isa-isa. Ang ganda lang nitong nabili kong plastic para dun sa ating mga wallet kasi parang ang dami na niyang naging purpose. So, yung size niya is ang dami nang napaggamitan. Kahit anong size ng wallet ko na ginagawa is ito na yung nagagamit kong plastic. So, hindi na ako bumibili ng plastic na paiba-iba. So, ang plastic ko lang na iba dito is yung para dun sa ID card wallet ko, which is maliit kasi talaga yon. And kung itong plastic na tong gagamitin ko, sayang siya. So, hindi na ako napabili ng bagong plastic para dito sa my order ni Madam kasi ito nga, is kasya lang din siya. Kaya naman ayan, na plinastic ko na rin talaga yan. And chinek ko rin talaga kung approve ba yung plastic dito para nga, 'di ba, hindi na ako order ng bago pang size or bago pang style ng plastic. So ayan lang, plinastic ko lang lahat sila. And then syempre picture hindi mawawala yan. Kaya naman, inarrange ko yan ng maayos para naman sa picture. Hindi ko na nga napicturean yan na yung parang nakakalat talaga yung buong 50 pieces. Basta napicturean ko siya as sample, okay na yun sa akin kasi may vlogs naman na may papakita ko sa aking customer na para alam niya na okay yung order niya. So ayun, medyo na late na nga lang din ako ng upload ng vlog kasi dapat kahapon pa to kasi sobrang napagod yata ako nung umaga na inantok na ako. So ayan, eto naman, isa-isa ko na lang din nilagay tong ating mga flowers dito sa ating box. So, malaking box na itong ginamit ko para hindi siya magsiksikan at mapitpit, diba? Hindi na nga lang din talaga at meron ako nitong box na to at makapal din tong box na meron ako dito kaya alam kong secure tong ating parcel. So, ito nga palang black na to, ito ginagamit ko talaga pag mga karton na yung packaging ng aking parcel. Kasi mas nakakatipid ako dito kaysa sa bubble wrap. And yun nga, so ito yung option ko kapag box na yung ginagamit ko sa aking mga parcel. Kung gusto nyo ng link, hanapin ko yung pinag-orderan ko nito at ilalagay ko na lang din sa comment section kung gusto nyo rin mag-order for packaging purposes. So ayan, nilagyan ko lang ng fragile tape para naman ma-secure and then for pick up na rin yan ngayon. So yun lang for today. Salamat sa panonood. Bye!